Pinababaliktad ng iba't ibang grupo sa Korte Suprema ang desisyon nito na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, ilang mga abogado pinalaga ng umano'y ginagawang pananakot at kawalang galang sa Korte Suprema ng mga kontra sa desisyon ng mga maestrado. Si Margot Gonzalez sa balita. Justice! Justice! Iba't ibang organisasyon at makakaliwang grupo ang nagsagawa ng sunod-sunod na kilos protesta sa harap ng Korte Suprema upang manawagan sa mga maestrado na baliktarin ang kanilang desisyon na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Manila Police District halos buong hapon ding nakabantay sa mga rallyista. Ang House of Representatives una lang naghain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General. Gayit ng Kamara, walang merito ang desisyon ng kataas-asang hukuman at iginit nilang hindi sila nagkaroon ng grave abuse of discretion o labis at hayagang pag-abuso sa kapangyarihan sa kanilang paghahain ng impeachment complaint. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Sa isang Facebook video post, binigyang diin din ni Speaker Martin Romualdez na ang mga maestrado ng Korte Suprema tulad ng Pangulo at Vice Presidente ay maaari ring ma-impeach. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members, like the President and the Vice President, are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it or others like it may be impeached, Ang pahayag naman na ito ng House Speaker, kinwestiyon ng mga abogado. Para kay Atty. Ferdinand Topacio, tagapagsalita ng PDP laban sa usaping impeachment, ang ganitong pahayag ng House Speaker ay isang pagbabanta at pagpapakita ng kawalang galang sa Korte Suprema mula sa hindi lamang isang mataas na opisyal ng gobyerno, kundi maging ng isang abogadong kagaya ni Romualdez. Isa rin daw pagpapakita ng kamangmangan para sa isang abogado ang pahayag na ito na nasa mababang kapulungan lamang ng Kongreso ang kapangyarihan para sa pagsisimula ng impeachment at hindi ito pwedeng kwestiyonin ng hukuman. Ayon pa sa kanya, tila hindi batid ang House Speaker ang ituturo sa mga law school tungkol sa pinalawak ng kapangyarihan ng Korte Suprema na hindi lang ito may karapatan, kundi tungkulin itong alamin kung mayroong grave abuse of discretion o labis na pag-abuso sa kapangyarihang ang alinmang sangay ng pamahalaan. Ayon naman kay Atty. Mark Tolentino, totoong maari ding mapa-impeach ang mga maestrado pero hindi dahil sa hindi pagpabor ng mga politiko sa kanilang desisyon. Anya, maaari lamang ma-impeach sa mga maestrado kung may mabigat na dahilan, gaya ng kung sangkot ang mga ito sa hayagang paglabag sa konstitusyon, kataksilan sa bayan o treason, panunuhol, graft at corruption, pagkakanulo sa tiwala ng publiko at iba pang mabibigat ng krimen. Dagdag pa nito ang paggamit ng impeachment bilang paraan ng pananakot o pagparusa sa mga inilalabas na desisyon ay naglalagay sa hudikatura sa matinding panganib. Ang impeachment ay sa anyang proteksyon ng konstitusyon at hindi isang political weapon o sandatang ginagamit sa ngalan ng politika. Matatandaan naman na una ng sinampahan nila Atty. Topacio at Tolentino ng indirect contempt sa Korte Suprema ang ilan sa mga kilalang opisyal ng gobyerno dahil sa pag-atake sa kataas-asang hukuman matapos itong ideklarang unconstitutional ang article sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News. Matapos makalikom ng pondo mula sa isinagawang charity boxing match noong nakaraang buwan, uumpisahan na ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang pagbili ng sako-sakong bigas para sa mga nasalanta ng kalamidad sa bansa. Si Paul Montebon magbabalita. Kasunod ng kanyang panalo mula sa itinakda niyang charity boxing match noong Hulyo, tiniyak ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na mapupuntaan niya sa mga biktima ng kalamidad ang mga nalikom na tulong mula sa mga sponsors nito. Anya, nakikipag-ugnayan na siya sa DSWD na nagmungkahing i-convert na lang sa bigas ang natirang halaga para maidiretso sa mga lugar na kailangan ng tulong. Ang natitira pa mga pera, ang DSWD ay i-convert na lang daw sa bigas. So bibili kami ng 5 tonelata. So that will be I think 1,000 sacks ng bigas dahil para mas mabilis daw ang accounting process. So kasi nga ang mga donors naman
okay na rin sa kanila at paalam kami na ang pera ibinigay nyo, ibibili na lang namin ng bigas at ibigay sa DSWD. So, mga 1,000 sako siguro yan. Ang matitira ay ibibigay din namin ng mga relief operations sa iba pang mga lugar. Ayon naman kay Torre, mula sa 20 milyong pisong pinagsamang halaga ng donasyon na nalikom, nakapagbigay na raw sila ng 5 milyong piso sa Red Cross Quezon City habang 2 milyong piso naman sa Red Cross National. Samantala, pinasalamatan ni Torre si Acting Davao City Mayor Baste Duterte matapos siyang ituring bilang bagong pambansang kamao sa kanyang boxing debut. Nauna nang inamin ni Torre na wala siyang alam sa opisyal na lakad ni Baste patungong Singapore nang igiit pa rin ng general ang kanilang laban kaya hindi nakadalo si Baste sa kanilang match. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montebo. Opinion at reaction sa desisyong ibinigay ng Korte Suprema kay VP Sara Duterte. Bilang isang mamamayang Pilipino na sumusubaybay sa mga kaganapan sa pamahalaan, hindi ko maiwasang magbigay ng saloobin sa desisyong ito ng Korte Suprema na bigyan si Pangalawang Pangulo Sara Duterte ng 10 araw upang tumugon sa mosyon ng Kamara na humihiling na baliktarin ang desisyong nagpawalang bisa sa kanyang impeachment. Una sa lahat, nakakabahala ang bilis ng mga pangyayaring ito. Ang impeachment ay isang seryosong proseso na may layuning panagutin ang mga opisyal ng gobyerno sa mga mabibigat na kasalanan. Hindi ito dapat basta-basta binabasura sa teknikalidad. Bagamat sinabi ng Korte Suprema na hindi nito inaabsuelto si VP Duterte sa mga paratang, ang pagbibigay ng immediate executory status sa desisyon ay tila nagpapahiwatig ng pagsasara ng pinto sa mas malalim na pagsusuri sa mga alegasyon. Ang pagbibigay ng 10 araw para tumugon si VP Duterte ay isang hakbang na maaring magbigay linaw, ngunit para sa akin ito rin ay isang paalala kung gaano kahalaga ang transparency at accountability sa pamahalaan. Kung tunay na walang nilabag si VP Duterte, dapat niyang gamitin ang pagkakataong ito upang ipaliwanag ang kanyang panig ng malinaw at may buong katapatan. Hindi rin maikakaila na ang desisyong ito ay may malalim na implikasyon sa politika. Maraming nagsasabi na ito ay isang panandaliang hinga lamang para kay VP Duterte, hindi isang ganap na paglilinis ng pangalan. Sa katunayan, ang mga paratang ay nananatili at maaaring muling buhayin sa tamang panahon. Ang tanong ngayon ay, paano natin masisiguro na ang susunod na hakbang ay hindi muling mauuwi sa teknikalidad? Bilang isang mamamayan, nararamdaman ko ang pangangailangan para sa mas matibay na sistema ng hustisya, isang sistemang hindi natitinag ng impluensya at hindi nagtatago sa likod ng mga legal na butas. Ang impeachment ay hindi lamang usapin ng batas, kundi usapin ng tiwala ng taumbayan. Kung ang mga leader natin ay hindi kayang harapin ang mga paratang sa isang bukas at patas na paraan, paano natin sila pagkakatiwalaan? Sa huli, ang desisyong ito ay hindi pagtatapos, kundi simula ng mas masusing pagtanaw sa mga leader natin. Hindi ito dapat ituring na tagumpay ng isang panig, kundi isang paalala sa lahat, lalo na sa mga nasa kapangyarihan, na ang tunay na hustisya ay hindi natatapos sa desisyon ng korte, kundi sa mata ng sambayanan. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment. Sama-sama nating buuin ang komunidad na ito habang patuloy tayong nagbabahagi ng impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa ating bansa, ang Pilipinas.